Sometimes mid-seas of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea still, 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan po sa 2 Samuel, Kabanatang 18, mga talatang 31 hanggang 33. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya?" Tanong ng hari. "Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom." Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad, siya'y sinasabi niya, "Anak kong Absalom, anak ko, Absalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw, Absalom. Anak ko, anak ko." Ano po kaya ang damdamin ng isang magulang kapag ang isang anak o ang mayroong anak na rebelde? Ano kaya ang damdamin ng isang magulang kapag ang isang anak ay lumalaban sa kanya? Matapos ang ilang panahon ng pag-aaruga, ang ilang panahon ng mga pangarap na maipagkaloob sa anak ang kanyang mga naisin sa buhay, at isang araw ang anak na ito ay naging rebelde, lumaban sa sariling mga magulang. Maaaring ang iba sa atin ay narinig o alam na po natin ang kwentong ito na isa sa mga anak ni Haring David na si Absalom ay naging rebelde sa kanya, na kung saan ay inagaw ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari. Pinalayas po sila doon sa Jerusalem. At sa loob ng ilang araw o panahon ay naghari po doon si Absalom at talagang ipinakita niya ang kanyang pagiging isang rebelde at paglaban sa kanyang ama na si Haring David. At sa pamamagitan po niyon ay nagkaroon po ng labanan. Nanatili pa rin yung kaalyado ni David ang karamihan sa kanyang mga kawal at ang kaharian, bagamat siya ay umalis doon sa kanyang kabisera sa Jerusalem, na kung saan doon po siya nakatira. At doon po sa nangyaring labanan sa 2 Samuel Kabanatang 18, kung babasahin po natin o babasahin po ninyo kung may panahon po kayo, ay makikita po natin na nasabit ang mga buhok ni Absalom sa isang puno at hindi na po siya nakaalis doon. Subalit meron pong mahigpit na bilin si David kung maaari ay huwag patayin si Absalom. Pero hindi po siya sinunod at hindi po iyon alam ni David na
na pinatay po. Bagamat may bilin siya pero hindi po siya sinunod ng kanyang mga tauhan at tuluyan nilang pinatay ang kanyang anak na si Absalom. Matapos po ang pangyayaring iyon, ang labanan, ay meron pong nagbalita kay David sa mga talatang binasa po natin kanina. At makikita po natin dito ang puso ng isang ama para sa kanyang anak. Alam na niya yung bad news. Alam niya na patay ang kanyang anak na si Absalom. Ngunit makikita po natin ang puso ng isang ama na si David sa kabila ng kanyang anak na si Absalom ay naging rebelde o nagrebelde sa kanya. Inagaw ang kanyang kapangyarihan, inagaw ang kanyang authority o ang kanyang pagiging ama, pagiging tatay. Nilapastangan pa siya ng kanyang ama, ng kanyang anak na si Absalom bilang ama sa kanilang sambahayan. Subalit makikita po natin, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang puso ng isang ama para sa kanyang anak. Natunay nga pong nalungkot, nagdalamhati si David, umiyak, tumangis, at kumari nihiling niya doon sa kalagayang iyon na siya na ang mamatay kaysa ang kanyang anak na si Absalom. Makikita po natin ang puso ng isang ama, ng isang magulang para sa kanyang anak. Naniniwala po ako na wala pong masamang magulang. Kung mayroon man ay bihira o madalang, pero lahat halos ng mga magulang ang nais po nila ay para sa kabutihan, kapakanan ng kanilang anak. At kahit pa ang kanilang anak ay nasa masamang kalagayan, nasa masamang pagkatao, ngunit lumalabas pa rin ang puso ng isang magulang na mapagmahal para sa kanyang anak o para sa kanilang anak na rebelde o lumalaban sa mga magulang o sa magulang. Mga magulang at mga kapatid, sa panahon po natin ngayon ay marami tayong naririnig, nalalaman, nababalitaan ng mga anak na lapastangan o lumalaban o rebelde sa kanilang mga magulang, at naroon pa rin sa maraming pagkakataon at madalas ang puso ng isang magulang na nananahimik, umiiyak, at dumadalangin na lamang marahil sa Panginoon na mabago ang buhay ng kanilang anak. Sa panahon natin po ngayon ay marami pong ganito na nababalitaan pa natin na ang may mga anak o anak na pinatay ang kanilang mga magulang o ang magulang dahil sa hindi po nagustuhan ang sinasabi sa kanila, pangangaral sa kanila, o hindi sinunod ang gusto nila. Well, tayo po ay nabubuhay dito sa mundo na palala po ang kalagayan. Ngunit may hamon po sa atin na patuloy po nating dalhin ang mabuting balita. At mula sa puso ng mga magulang ay naniniwala po ako na naroroon pa rin ang kanilang panalangin, pagmamahal, at patuloy na pagmamalasakit sa kanilang mga anak kahit ano pa ang naging bunga dahil maaari pong impluwensya ng kapaligiran, impluwensya ng mga barkada o mga kaibigan, o maaaring sa likas na kasamaan ng tao dahil sa mga nakaka-impluwensya po sa kanya. Kaya patuloy po nating ilapit, idalangin sa Panginoon ang kalagayan ng bawat pamilya, ang mga magulang na nagpapalaki at nagpapasunod sa mabuting asal, sa patuloy na paglapit na mailapit ang mga anak sa Panginoon. Ito po ang ating patuloy na idulog, ilapit sa Panginoon, na nakakalungkot na may mga magulang na nasasaktan dahil sa ginagawa ng kanilang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nagpahintulot, nagbigay ng pagkakataon sa mga magulang, nagkaroon sila ng mga supling ng mga anak. Naniniwala po ako na sinikap po nilang palakihin, sinikap po nilang maituro yung mga values na dapat matutunan, malaman ng mga bata sa tulong ng iba't ibang mga kaparaanan, Panginoon, katulad ng simbahan, sa mga gawain,
sa paghubog sa mga bata at mga kabataan, maging sa paaralan, Panginoon, yung values na tinuturo at binabahagi din sa kanila. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang bawat sambahayan sa panahong ito, ang mga magulang na nagsisikap na maipagkaloob ang mabuti para sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo po sila, ingatan, pagpalain mo rin ang kanilang kabuhayan. Dalangin din po namin ang mga bata na lumalaki at ang mga kabataan, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang mga makaka-impluwensya sa kanila para makatulong na mahubog ang kanilang pagkatao, magkaroon ng takot sa inyo, Panginoon, at lumakad ayon sa katuruan na ibinabahagi ng mga mangangaral o tagapagturo, gayon din po ng Biblia, Panginoong Diyos. Tinataas at dinadalangin ko po ang bawat sambahayan, Panginoon. Kahabagan niyo po, O Diyos, na patuloy na magbigkis ang pag-ibig, pag-uunawaan at pagmamalasakitan sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, kung mayroong kaming naririnig na mga matagumpay sa kanilang pagpapamilya, naging maayos ang pagpapalaki, pagdidisiplina at pagtuturo sa kanilang mga anak. Patuloy silang maging halimbawa, Panginoon. Tularan, O Diyos, at maging bahagi ito ng patuloy na paghubog, Panginoon, sa loob ng iglesia o simbahan, na maging mabuting impluwensya, maging magandang impluwensya sa aming kapaligiran. Dalangin po namin ng araw na ito, samahan, gabayan kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen.